kung bawat tao matutulad sa aso. Diba parang awkward? Pero yung tutularan natin sa aso, yung pagiging grateful niya upang tayo maging faithful din sa isa't isa. Sapagkat aminin natin na marami sa mga nagpapahirap sa atin, yung pain na nararamdaman natin sa buhay natin, sa pamilya natin, kahit sa pinagtatrabahuhan natin, ay dulot ng kawalang utang na loob ng tao. Ang pagiging faithful na misis at ilaw ng tahanan ay walang katumbas na halaga. Kung yan ay makikita ng bawat asawa, kung papaanong napakalaki ng hirap ng kanyang kabiyak sa kanya at sa kanilang mga anak, bawat asawa ay magiging tapat. Kapal na lang ng mukha mo kapag niloko mo pa at sinaktan mo pa ang asawa mo. Isa sa sumikat sa isyong hiwalayang Katniel. Sorry kung nabalikan ko kasi sakto lang dun sa pagninilay natin ngayong araw na ito. Isa sa sumikat ay si Summer, yung aso ni Daniel Padilla. Kasi nang tanungin si Daniel Padilla kung ano ang loyalty para sa kanya, ito ang sagot niya. Alam mo sino pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yun ang pinaka-loyal. Doon ko makikita ang definition ng loyalty. Na kahit ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kung ano man ang sitwasyon, ang emosyon ko ngayon, sino ko ngayon, tatanggapin ako ng buong buo nun. Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Tama naman siya, sapagkat ang aso ay loyal talaga. Di ba ang bansag natin sa aso, man's best friend, our best friend, at kahit tayo magkaroon ng maraming best friend doon, being human, ang aso, ang best friend, ikaw lang. Kung magagawi po kayo dito sa may bandalikod, may mapapansin kayong aso. Siya si Wiggle, kasi nung ibigay siya sa akin, nagwi-wiggle siya gano'n. Parang hindi maayos noong unang balance niya. So, pinangalanan naming Wiggle. Nickname, Wiki. Yan kapag nililibot ko sa umaga, kahit sa hapon, pag nakasalubong yan ng kahit sino, magwi-wiggle uli. Makikipaglaro. Kasi friendly. Pero kapag yan ay tinawag ko, Wiggle, Wiki! Kahit sino ang kalaro niyan, kahit anong pinaglalaroan yan, kahit kumakain pa yan, kasama sa akin yan. Bubuntot na sa akin. Hindi hihiwala yan. Kahit pa kung minsan, makalimutan kong pakanin, kahit pa kung minsan, mapagalitan ko, kahit pa kung minsan, hindi mo man mahimas, man lang, ni malibot sa loob ng isang araw, hindi magtatambo, hindi ka aangilan. Pag nakita mo uli siya, masaya kanyang dadambahin na naman. At ang aso, paglabas mo ng pintuan ng bahay ninyo, hihintayin ka na niyan. In fact, torture sa aso habang hindi ka niya nakikita. Kasi ang pinakamasakit na po pwedeng maranasan niya ay ang hindi ka na niya makita. Sasabihin ng iba, gustong-gusto ng aso ko, Father, na sumasakay sa sasakyan ko. Sanay na siya. Pag narinig niya yung tunog ng sasakyan ko, naku, magwiwigil na yan. Tatahol na yan, pakukuha na yan. Dahil ikaw yung nasa sasakyan. Kapag ibang taong nasa sasakyan, hindi masayang sasakay yan. Ganon kaloyal ang aso. Bakit ba loyal ang aso? Dalawang basic na kadahilanan. Food and shelter. Pagkain at bahay. Sapagkat yan ang basic niyang pangangailangan. Food para mabuhay, bahay para meron siyang tirahan. At mind you, pag sinabing bahay, hindi ito doghouse lang ha, kundi yung maramdaman ng aso na tanggap mo siya sa kanyang buhay. Kasi ang aso ay isang pack animal. Dogs want to belong to a pack sa isang grupo. Mapapansin mo ang aso kahit hindi magkakilala. Magkukumpul-kumpul yan. Kaya nga po pwedeng sa isang park maraming aso, hindi naman agad mag-aaway unless may mag-provoke yan. Gusto nilang magkakasama. Gusto nilang may kasama. Kaya kapag pinatuloy mo siya, hindi lang sa iyong bahay, kundi sa iyong buhay, yun ay ma-appreciate niya. At yun ang gagantihan niya ng loyalty niya. So yung loyalty ng aso ay pagtanaw niya ng utang na loob sa pagkain na binigay mo, sa bahay at sa buhay kung saan siya ay tinanggap mo. Ganon ang aso. At hindi magbabago yon habang buhay na yon. Hindi siya magtatampo sa iyo, hindi kanya ipagpapalit sa kung sino. At kahit buhay niya, iaalay niya para sa iyo. Ganon ang aso. Alam ko naiisip ninyo. Naisip mo yung asawa mo. Naisip mo yung anak mo. At ngayon nasasabi mo, puti pa ang aso. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo, ang
pagiging grateful at faithful ni na Zacarias at Elizabeth. Nandun ang pagiging grateful nila sa Diyos. Bakit? Sapagkat sa kabila ng matagal na silang walang anak, sa kanilang kultura, napakahalaga ng anak. Na kapag wala kang anak, isipin ng mga tao, kadusta-dusta ka, isinumpa ka, hindi ka mahal ng Diyos. Pero kahit na ganon, hindi sila nagtampo sa Diyos. Hindi sila tumalikod sa Diyos. Naglilingkod pa rin sila. Nagpapasalamat pa rin sila sa Diyos. Nandun din ang katapatan nila sa isa't isa. Kasi kahit matagal na silang walang anak ng kahit isa, hindi sila naghiwalay. Through thick and thin, nagsama pa rin sila. Sasabihin ba natin ang aso ay mas grateful pa kaysa sa tao? Of course not. Kaya makikita natin dito yung ideal na pagiging grateful ng tao kay Zacarias at Elizabeth. Yun ang makikita natin. Kaya nga, ang Diyos ay nalulugod sa kanila. Hindi ba sabi sa Bible, ang Diyos ay nalulugod sa taong mapagkumbaba at ang taong mababang loob, marunong tumanaw ng utang na loob. Marunong tumanaw ng utang na loob. Sina Zacarias at Elizabeth sa Diyos. Marunong tumanaw ng utang na loob. Si Zacarias at Elizabeth sa isa't isa. At yung utang na loob na yon ay humantong sa katapatan nila, hindi lang sa isa't isa, kundi sa Diyos. Gratefulness leads to or strengthens faithfulness. Ang taong marunong magpasalamat, magiging tapat. Isipin nga po ninyo, kung bawat tao natutulad sa aso. Diba parang awkward? Pero yung tutularan natin sa aso, yung pagiging grateful niya upang tayo maging faithful din sa isa't isa. Kung ito ay tutularan ng tao, napakaganda ng magiging mundong ito. Sapagkat aminin natin na marami sa mga nagpapahirap sa atin, yung pain na nararamdaman natin sa buhay natin, sa pamilya natin, kahit sa pinagtatrabahuhan natin, ay dulot ng kawalang utang na loob ng tao na nagbubunsod ng hindi niya pagiging tapat sa'yo. Broken family, broken relationships. Yung feeling mong broke ka dahil may taong hindi nagpasalamat at may taong hindi naging tapat. Isipin po ninyo, kung bawat tao matututo sa gratefulness at sa faithfulness ng aso, sigurado ko, lahat ng may utang magbabayad. Kasi kapag nangungutang ka, dapat nare-realize mo, nagmamalasakit sa iyo yung tao, lalo pat kung hindi naman may patubo ito, ha? Anong malay mo? Yung itinulong niya sa iyo, kailangan din niya, kaya nga sinisingil ka niya eh. Tapos magagalit ka, tapos magtatago ka, tapos ikaw pa ang gagawa ng masamang kwento tungkol sa kanya. Nung ikaw ay nangungutang, bait-bait mo, tapos sinisingil ka, galit ka na dun sa tao, yan ba ang utang na loob na ibibigay mo? Ano kang klaseng tao? So sana makita, kasi kung makikita mo yon, tatanaw ka ng utang na loob, ikaw ay magiging tapat sa kung kailan at sa kung anong paraan ninyo napag-usapan, ikaw magbabayad. Kapag ang tao marunong tumanaw ng utang na loob and therefore magiging tapat, walang asawa ang magiging unfaithful sa kanyang kabiyak. Kasi sana makita mo na hindi ka naman niya kaano-ano, hindi ka niya kadugo, pero sa iyo, binitawan niya ang mga mabibigat na salita. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ko. Ngayon at kailan naman, something na hindi niya nasabi sa kanyang mga magulang na karugtong ng kanyang buhay. In fact, ang mga faithful at mapagpasalamat na asawa sa kanilang kabiyak, parang nawawala na talaga yung kanilang sarili. Kasi hindi na nga naman sila dalawa kundi nagiging isa. Lalo pa kapag ang asawa ay talagang faithful sa kabiyak niya. Halimbawa, ang isang misis, o hindi nga ba't nawawala na yung mga gusto niyang marating sa buhay, nawawala na yung gusto niyang gawin sa buhay. I mean, personally hindi na nga niya nade-develop yung mga talents niya, hindi niya makuhang puntahan yung mga lugar na gusto niyang puntahan, yung mga bagay na gusto niyang bilhin, hindi niya mabili. Bakit? Sapagkat masyado na siyang immersed sa pagiging faithful niya bilang misis at bilang ina ng mga anak nila. Tuloy, napipintasan ng biyanan, lang pera. Pagkakapera. Yung pag-aalaga ba niya sa mister niya, sa mga anak nila? May sweldo? May sweldo ba yung pagluluto niya? May sweldo ba yung paglilinis niya ng bahay? May sweldo ba yung pag-iisip niya araw-araw kung anong kakainin? Kung anong lulutuin? May sweldo ba yung pagliligpit ng mga kalat sa bahay? May sweldo ba yung paglalaba, pag-plansya, pag-aayos ng damit? May sweldo ba yung pag-aalaga sa mga anak? Ay kung may sweldo yan, mas marami pa siyang pera kaysa sa mister niya. Sapagkat ang pagiging faithful na misis at ilaw ng tahanan ay walang katumbas na halaga. Kung yan ay makikita ng bawat asawa,
kung papaanong napakalaki ng hirap ng kanyang kabiyak sa kanya at sa kanilang mga anak, bawat asawa ay magiging tapat. Kapal na lang ng mukha mo kapag niloko mo pa at sinaktan mo pa ang asawa mo. Kung ang tao marunong tumanaw ng utang na loob and therefore magiging tapat, ay nako, walang magulang ang mag-iisip, sino kaya ang mag-aalaga sa akin? Sino kaya ang makakaalala sa... Walang magulang na mag-iisip ng ganyan. Sapagkat kung makikita lamang ng anak ang utang na loob niya sa kanyang magulang, yung buhay lang na ibinigay sa kanya ay hindi na niya kayang suklian o bayaran. Yun pa kayang ang buhay na yon ay inalagaan, pinagmalasakitan, ipinaglaban at binigyan ng disenteng pangalan at kinabukasan. Nako, mas lalo nang ang anak ay nabaon pa sa utang na hindi naman sisingilin ng magulang, pero malaking bagay para sa magulang kung yan ay titingnan ng anak niya. Sapagkat kapag nagkaroon ng utang na loob ang anak sa kanyang magulang, siya'y magiging tapat. Kapag marunong tumanaw ng utang na loob ang kapatid sa kanyang kapatid, ng aking kapatid kahit may parimilya na, kahit may sariling buhay, tinutulungan ako, ang mga pamangkin niya, ang mga anak ko, ay hindi magtatampo ang kapatid. Kahit paminsan ay hindi siya mapagbigyan ng kanyang tumutulong na lagi sa kanyang kapatid. Nakita nyo na? Kaya't yung example natin can go on and on and on. Marami pa. Napakaganda ng magiging mundong ito kung matututo lamang tumanaw talaga ng utang na loob ang tao. Ang problema ng katapatan or tungkol sa katapatan ay mawawala sa mundong ito. Nasabi ko nga, talagang nagpapahirap sa tao. Sabi sa 2 Timothy 3 verses 1 to 2, in the last days, there will be great difficulty. Sa mga huling araw daw, ay magkakaroon ng matinding paghihirap. Pero hindi ito yung usual na sinasabi sa Book of Revelation dahil ang mga planeta ay mawawala sa kanilang mga kinalalagyan, magkakaroon ng matinding mga kalamidad na mararanasan, magkakaroon ng matinding kaguluhan, gera o ano paman. Hindi yun eh. Ang sasabihin sa 2 Timothy 3 verses 1 to 2, there will be great difficulty because there will be people who will be lovers of self, who will be lovers of money. There will be people who will be arrogant, abusive, unholy, and ungrateful. Magkakaroon ng matinding paghihirap dahil may mga taong magiging walang utang na loob. Kasi yung hindi ka magpagsalamat ay hindi mo pagtingin sa mga bagay na dapat mong ipagpasalamat, kaya ka hindi nagiging tapat. Yun lang pong hindi na natin pasalamatan yung tao sa mabuting ginawa niya. Hindi na natin mapasalamatan ng Diyos sa kabutihan niya, masakit na. Yun pa kayang imbis na magpasalamat ay hindi pa tayo maging tapat. Di ba? Mas masakit. Kung ang Diyos nga po in His demand for us to have faith in Him, palagi ko, umaasa siya na makikita natin ang kabutihan niya. Kaya nga sabi niya, patungkol sa paghihirap niya, do this in memory of me. Kasi yun naman talaga ang daloy ng pananampalataya. Sasampalataya ka ba sa Diyos kung hindi mo muna mararanasan ang kapangyarihan at kabutihan niya? Kaya tayo sumasampalataya sa kapangyarihan at sa buti ng Diyos. Kasi naranasan natin, na-appreciate natin. Kaya tayo nagiging tapat sa Kanya, na-appreciate natin ang katapatan niya. Ang tao pa kaya ang hindi maghanap na sana hindi man natin masuklian ang kanilang kabutihan, ma-appreciate man lang. Sapagkat yung appreciation na yan ang maglilid sa katapatan. Ilang beses na akong inaalok ng aso, dati pa, pati mga kapatid ko, Kuya, laga ka ng aso. Ayoko. Talagang, ayoko. Hindi ako dog lover. Pero, gaya ng kaibigan ko, ilang beses na rin may nagsabi sa akin, try mo. Sigurado, hindi ka magsisisi kapag naramdaman mo ang loyalty ng aso. And true enough. Ngayon, napag-isip ako, buti pa para sa aso, ang tao ay nakakasigurado. Nakita po ninyo, lahat nagsasabi, try mo. Sigurado ko, hindi ka magsisisi kapag naramdaman mo ang loyalty ng aso.
Eh yun ba pwede natin gawin sa tao? Pag yan nangutang sa'yo, sigurado, hindi mo pagsisihan ang pagpapautang mo. Pag yan naging kaibigan mo, nako, sigurado, nandiyan siya para sa'yo hanggang dulo. Kaya ba natin sabihin yun sa tao? Eh mga mag-asawa nga, nagkakahiwalay pa. Mag-ina, mag-ama, nagkakasira pa. Magkakapatid, nag-away pa. Magjowa pa ba? Nagpapautangan pa ba? Ay, naka. So ang lagay ba nito mas mainam pa kaya sa atin ng aso? Mahiya naman tayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.